At the early age, namulat ako sa ganitong negosyo, nagpapasalamat ako sa mga mentors ko. Kay Lord, dahil sa ganitong business, hindi ko naman talaga pinangarap na magkaroon ng ganito. Napakasarap pala ng may oras ka para sa asawa mo at sa baby mo kasi alam mo, provided ka dahil sa negosyo mo. Kung kinaya nila, kaya ko din. Kaya mo din. Maniwala ka lang kay God. Ang isang pamilya para sa akin, dapat meron ka rin sariling sasakyan. Ang next goal na namin ngayon, magkaroon kami ng sarili naming bahay. Maganda sa ganitong klase ng industriya kahit anong edad, tulad ko, 19 years old pa lang, naging milyonario na ako sa ganitong klase ng industriya. I want to empower women, especially sa mga kabataan ngayon, na kahit bata ka pa, pwede mo nang simulan magnegosyo. Napakasarap na makatulong at the same time, yung pangako ni Lord sa atin na sa Jeremiah 29:11 na nandun yun to prosper us, bibigyan tayo ng magandang future. Ang kailangan mo marunong kang tumayo on whatever failure na ibibigay sa'yo. Naging broken family kami, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Pag nahihirapan ka, isipin mo lang yung dahilan mo, bakit ka nag-one bro. Isipin mo yung pamilya mo, yung pangarap mo. Together with all our team, everybody's earning. Pag ikaw pala talaga minahal mo yung ginagawa mo, blessing will pour in. Babalik talaga ni Lord yung para sa'yo. Welcome to One Bro. Bago ako mag-start sa ganitong business, estudyante lang po ako. Ang naging puhunan ko lang sa negosyong ito, tinignan ko lang kung ano yung meron ako at pinagyaman ko lang. Dumating sa point na nagmamaneho ako ng sarili kong sasakyan, tapos yung buhay na akala ko na imposible, posible pala. Marami kang natutulungan tao, at the same time, yung mga taong natulungan mo, nakikita mo nagbabago din yung buhay nila, na yun yung hindi kayang bayaran ng pera. By the age of 15, namasukan na ako. Nagtrabaho ko bilang tindero, budigero sa palengke. Mahirap. Na-realize ko, hindi ako bagay sa ganong trabaho. Feeling ko masyado akong gwapo para maging tindero, budigero. May isang taong nagpakilala sa akin, hindi ko makakalimutan yung araw na yun. In 1 year, ginawa ko siya ng tama, nakabili rin ako ng sarili kong sasakyan. Ngayon, nag-drive na ako ng sarili kong BMW. So, hindi ko yun makukuha kung hindi dahil sa ganitong klase ng negosyo. Sa ganitong business, nakapagpakasal na rin ako. Sagot din syempre ng business natin. And in a span of 2 years, yung nakuha kong townhouse, napagawa ko rin dahil sa One Bro. May pangarap ako, gusto ko umasenso, pero kung hindi pala ako sumubok ng ganitong bagay, baka hanggang ngayon, pangarap pa rin yun. So, nung nagtatrabaho ako bilang empleyado, okay, happy naman ako sa kinikita ko. Bilang IT, kasi yun ang trabaho ko dati, computer engineer, so nakita ko sa Facebook, may nag-post sa wall ko. Kumita gamit ang cellphone. Pumunta ako sa opisina. Tinignan ko siya, pinag-aralan ko siya. Sabi ko, pwede sa akin to. Ngayon, nakabili ako ng kotse. After 1 year, ito, isa na tayong M-Club o kumita ng 1 million pataas. Nakikita ko sa future, kahit nautak-utak yung family ko, sa pamamagitan ni One Bro, magkakasama-sama kami. Ito na yung simula ng mga pangarap ko. Actually, hindi naman broken family siguro, tawag nila doon, pero hindi ko naman naramdaman na broken kahit meron lang akong single mom, 2 kapatid. Pero financially, hindi kami buo. Nung na-invite ako sa ganitong klase ng business, hindi na ba ako undergraduate dahil po sa negosyo to, napag-graduate ko rin yung sarili ko. Pinakamagandang reward doon actually yung nakikita mo yung ibang tao na nagiging part ng team mo, na natutulungan mo rin sila, nagbabago rin yung buhay. Dati, nung nagtatrabaho ako sa bangko, nakatira lang po ako sa Quezon Avenue. Isa sa mga squatters area doon. Right now, nakakondo na ako. Before, nung nagtatrabaho ako sa bangko, hindi ko siya kayang pakasalan. Kahit nga 50 mil, hindi ko siya kayang i-produce. Pero nung ginawa ko yung multi-level marketing business, nabigay ko sa kanya yung tinatawag ng karamihan na dream wedding. As a family, kulang kami talaga sa time. Yung kakaunting oras na dapat nakikita kami sa bahay, pag ginigising ko siya or ginigising niya ako, sometimes na sasacrifice pa siya. One day, na-introduce sa amin ng ganitong klaseng business. Lagi lang namin pinapaalala sa mga sarili namin, both of us, na the reason why we're doing this is hindi lang naman para sa aming dalawa. Hindi namin na-realize na malaki na pala yung may tutulong ito sa amin. Ayaw namin na maghihirap in the future. Para sa amin kasi, family should stay together.
You know, growing up, I always want to have nice things in life. But with my business now, parang it's impossible to do it. My husband introduced to me a good networking company, which is OneBro. Kung nakita ko itong negosyo to, finally I said to my wife, gawin natin magkasama, and finally, nag-agree. So, ito po yung nagbigay ng blessing sa amin. I became a millionaire after a few months, and who knows, if you will join us, you might be the next millionaire. Here in OneBro, I'm the first female millionaire. Kapag babae ka, mas masarap kapag nabibili mo yung gusto mo sa sarili mong pera. And I'm proud to say with this business, I have my own car. Meron na rin ako sariling condominium sa may C residences. At the same time, I have my time. Ang pinaka-reward mo for here is yung time freedom. So bago po ako nag-OneBro, isa po akong nursing student. At the same time, ngayon po I'm undergraduate kasi po nag-focus na ako sa ganitong klaseng business. So at age 19, I reached my first million. Kung yung iba kayang yumaman, bakit tayo hindi? Aim high. Kasi nung nagsimula ako, wala rin naman ako, as in zero ako, bata lang ako na lumaki sa Pasay. Malayo-layo na rin narating ko kasi nung pag tumalikod ako, medyo malayo na yung nakikita kong pinanggalingan ko. And ang maganda nun, pagharap ko, nakita ko ang layo pa ng pupuntahan ko. Simula nung nagkapera ako, mas wala na akong iniisip kasi financially independent ka na. It's more on, paano ko na lang isi-share tong perang to after. Alam mo yun, parang gusto mong tumulong sa mga matatanda, sa mga bata, sa mga nangangailangan. Kasi kala kasi nila kadalasan, pag sumobra na yung pera mo, lalo ka sumasama. Actually, kung titignan yung mabuti guys, lahat ng nagkapera, may foundation. Dati akong empleyado sa SM, sales clerk, nagtutupi ako ng brief doon. Sobrang hirap. Yung time na na-invite ako ng kaibigan ko, hindi na ako nagduda. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag magdududa din ako, wala namang mangyayari sa akin. Nung una, mahirap kasi nandyan yung mga tao sa paligid mo, nagdududa sila. Paunti-unti, nakikita nila, nagbabago na yung buhay ko. Paunti-unti, naniniwala na rin sila. Kapag nakita na nila yung resulta mo, sila na mismo yung lalapit sa'yo. Habang pinipresent namin si OneBro, pinapakita namin na may iba pang opportunity kagaya na nangyari sa akin. Nung pinag-aralan ko siya, napakaganda pala nung pwedeng maidulot sa'yo ng network marketing. And nakikita ko yung future ko na napakaganda. It's because nandito ako sa network marketing, nandito ako sa OneBro na patuloy na lumalaki, patuloy na nag-i-innovate, patuloy na nagtatransform ng mga tao para umasenso. Ako yung tipong galing sa isang pamilya na normal. My dad is an employee, my mom is an employee. Nakita ko parehas magulang ko, maayos sila, ginagalingan sa trabaho, pero hindi sila umasenso. Yung pinangarap ko para sa mga magulang ko na magkaroon sila maayos sa buhay, yun yung isa-isa kong tinutupad na. Ngayon, nanay ko nakatira sa maayos sa bahay, tatay ko may sariling sasakyan, hindi na sila kailangan magtrabaho eh. Currently, I have my own family already. Nakatira rin kami sa isang maayos sa condominium. Minsan nga nakakatawa, pag palabas na ako, tatanungin pa ako ng driver namin, "Sir, ano sasakyan ang ilalabas?" Imagine dati wala namang kaming sasakyan. Hindi kasi ako nagbigay ng konting percent na magduda. Alam ko si Lord nandiyan na for us. Wala naman talaga siya binigay na hindi natin kaya. Doon ko lang naintindihan yung buhay na lahat ng binibigay sa atin ng Diyos, it's either challenges para patibayin ka, and naniniwala na ako na lahat ng binibigay niya sa'yo, kukunin niya man, papalitan usually ng mas maganda. Sa buhay ng tao, pag hindi ka sumubok, wala rin magbabago sa'yo. Siyempre, huwag kang makalimot humingi ng tulong kay Lord kasi pag si Lord ang kakampi mo, walang imposible. In us and in our seeds, all the families of the earth will be blessed. You put God in priority. Karapatan mong yumaman. Huwag kang papayag na mamatay kang mahirap. Gusto ko lang iparating sa inyo na napakaganda ng MLM, especially OneBro. Pag nagtutulungan ng bawat isa, hindi imposible kasi wala nang imposible. Tayo lang gagawa ng posible. Kami, ginawa na namin choice namin. Sana ikaw naman makita ka namin dito. So kung katulad mo ako, may pangarap ka sa pamilya mo, at the same time, hindi mo sila kailangang iwan, gawin mo si OneBro. Kahit maraming negative sa paligid mo, prove to yourself na kaya mong gawin kahit maraming nag-down sa'yo. Bibigyan ka namin ng payo. Pag nahihirapan ka, lapit ka lang sa amin. Ang next na nakikita ko sa sarili ko, marami pa akong matulungan ng mga tao. Ang goal ko sa buong team, sa buong OneBro, kung ano man yung ina-expect namin na ibibigay ng ganitong industriya, sana mangyari sa aming lahat. Naniniwala din ako, there's no I in the word
team. Together, everyone achieves more. Ang leadership, maniwala ka sa kanila kahit hindi nila kaya, hanggang kaya na nila. Parang hawakan mo yung pangarap mo, lalo na meron kang pamilya na pagbibigyan yan. Lahat tayo payaman. Kailangan mo lang maniwala posible para sa'yo. 2 to 3 years from now, makikita natin yung One Bro na isa sa mga pinakamalaking kumpanya na magkakaroon dito sa Pilipinas at isa po kami sa mga tutulong po sa inyo para po sa pag-ascenso nyo dito sa One Bro.